Okay, so let's solve naman this another past board problem in PISAD, specifically sa RCD na lumabas ng November. November ba? Ay, joke, May pala. May 2022. Typo ako. May 2022. So this one is under short columns. And to be specific, and actually loaded columns and yung eccentrically loaded columns. So yung pinagsama na. So isang situation, dalawang topic na. Actually loaded yung first part, then eccentrically loaded since may ano na tayo, may eccentricity tayo dyan. Okay, sige. So, kinopya ko na yung figure from CRF at tamad ako maggawa ulit. So, 450 millimeter square tide column is reinforced with 825 millimeter diameter bars equally distributed on its sides. So, all sides yan, ibig sabihin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, the column unsupported height is 2.6. Okay, length. Kakailangan ba yun? And side sway is prevented by shear walls. K is equal 0 is equal to 1. So concrete strength F prime of C ay 20.7 megapascals and steel yield strength Fy ay 415. So use 40 millimeters for concrete cover. So, okay. From center of main reinforcement na siya. Hindi na siya yung tawag doon hanggang sa stirrups lang. So hanggang centroid na siya. Okay, so yan ba yung ano? Di ba for beams yung ganyan? For slab ay 20. Limutan ko for columns. May nalagay ba ako dito? For specified compressive strength? Ayun, nandito. Specified concrete cover pala. Ang columns ay 40 rin pala. Pero, ano lang yan? Papunta na ba to sa ano? Ang reinforcement din. Primary reinforcement stirrups. Specified cover lang to eh. So, concrete cover lang to. Papunta lang yan sa stirrup. May dadagdag mo pa yung ano, yung diameter ng stirrups, then kalahati ng diameter ng bakal. So, sige. The diameter is 12 millimeters. So, use modulus of elasticity of steel. Dapat alam na yan, 200,000 megapascals or 200 gigapascals. So, we're asked to compute the maximum nominal axial strength. So, ano nga ulit yan? Maximum nominal axial strength. Saan yan? Maximum nominal axial strength. PN max. Based sa code. PN max yan. Okay, maximum nominal. Then, paano makukuha yan? Based sa code. So, ayan, pag non-pre-stress, pre-stress. So, dito lang tayo sa non-pre-stress. Either ties or spirals na lang to. So, syempre, ties yan. Square tide column. Yun, banggit na. Square tide column. So, ito yung gagamitin natin. Square tide column, 0.8 ng PO. And ano yung PO? Ito, 0.85 F prime of C area gross minus area ng steel. Ginagawa ko dyan ay rekta na yan. Diba? Rekta na yan. 0.85 times F prime of C. F prime of C natin ay 20.7. Tapos, area gross. So, ilalagay ko yan sa A. Minus area ng steel, area ng bakal. Gross all. Tapos B for bakal. Then plus Fy, strength ng steel ay, yield strength ng steel ay yan, 450 and then times the bakal. Area ng bakal. So, syempre, area gross ay 450 square yan. So, 450 squared. Ang bakal ay 8 na tag 25. So, 8 na 0.25 pi. That's 4 pi over 4. And diameter ay, ano sabi? 12, no? 12 yan, di ba? 12 millimeter. Ay, diameter ng ties pala yun. 825. Bona. 5 over 4. 5 over 4 times diameter squared. So, ayan. That's in newtons. Dali ka ba? That's in newtons. Pero, 5123 ay just PO pa lang yun. Diba? PO pa lang yun.
PO pa lang yun. Ang tanong maximum nominal axial strength. Maximum nominal axial strength. Kanina nominal axial load lang yon. Ang maximum, parang may reduction factor ka pa na 4 ties, 0.8. Times mo pa yan, sa 0.8. So, 4,098. Ito ba yung sagot? Parang, tama ba yung si error dito? Ayan, ayan, ayan. Yung ko may isang na mali eh. Other, ano ata yan. So, lagay ko to sa, kailangan ko ba yan? Axial strength. Sa F na lang. 4,098. Yan. 4,099 kilo Newton. So, ayan, rekta lang yan. Dito na tayo. So, determine the balanced nominal axial load. Use concrete strain of 0.003 and yield strain. So, ano yung sinabi about dyan? Yan lang yung pang-derive sa formula. Pero kung kabisado mo na, di okay, good for you. Pero balikan natin sa beams. Di ba yung beams? Kung babalikan natin yung beams, nasan yun? Ay, mali. Ayan. Balikan natin yung beams. So, di ba may ano yan? Um, di ba may neutral axis yan? Balikan natin yung beams di ba may neutral axis yan? So, that is, ang depth nun ay, syempre, lagay muna natin yung dimension, syempre, no? Bigla-bigla naman. Purple na lang. Ito yung beam width. Baba na lang ba? Beam width, beam height, pero erecta ko na sa centroid na lang. Centroid na agad. Ayan. Yung effective depth na agad. Real quick lang. Real quick ba? Bilis ba? Beam, tapos effective depth, and then, syempre, yung depth ng neutral axis lang muna. Consider natin. Ayan, depth ng neutral axis. Neutral axis yun Yan yung kung saan. Hindi yan yung depth ng compression block. Magkaiba yun. So, yan yung, ay, hindi naman. Makaano na siya. Yan yung, ayan. So, kung papakita natin yung sa stress, okay na yes. Or gawan ko pa nito. Pinagagawa mo. Ayan. So, kung lalagay natin yung compression block talaga dyan is, di ba, parang ganyan. Parabolic kasi talaga yun eh. Ay, compression block yung, hindi siya block eh. So, yung stress na part niya is pa ganyan. Pero, hindi naman tayo interested na doon na lang. Doon na tayo sa mga stress sa mga extreme fiber. So, this one is in compression. Pakita ko na lang na in compression din talaga. I-read ko siya. Compression. No? Tapos this one is intention. Pag kinonect mo yan, ay, di tumugma. Dapat magsi-zero yan. Ano ko yan. Dadayain ko na lang. Dapat zero yan dun sa neutral axis. Ayan, tama ba? Nag-zero ba siya? Ayan na lang. So, dapat mag-zero yan sa neutral axis. So, ayun. So, ayan o. Ano yan na yung C. And then, this one is D minus C, yung baba. Ano yung sinabi about, ito yung strain niya na. Naka-express na to in terms of strain. Strain ng concrete and yung strain sa steel. Okay, so ano yung sinabi regarding strain ng concrete? Yan, 0.003. 0.003 millimeters per millimeter. Basta unitless yan. Then still yield strain, so wala binigay, formula lang yan. So, paano ulit yon? Balik lang tayo Hooke's law. Stress is proportional to strain. So, ang strain ay stress over modulus of elasticity, kaya binigay yon.
Pero ang stress natin, na-express natin as Fs, modulus of elasticity ng steel. So, ayun, okay na tayo dyan. Paano yan? Ratio and proportion. Kung kabisado mo yung formula, good for you. Fs ba ang gamit? Ang sabi naman balance, di ba? Paano pag balance? Fs equals Fy. Okay lang yan. Fs is just Fy pag balance. Ibig sabihin, sabay nangyari. Yun, yung pag-yield niya. Yan, so yun yung nagiging um, failure, mode of failure niya. Yielding na rin. Okay, ba kasi yun na rin yung ultimate strength ng bakal. So sabay nga sila. So D minus C yan, bisimilar triangle lang yan. Ito, tapos ito. 'Di ba? Ito ay geometry, recall. So 'di ba sa geometry, ito and ito are congruent. So ang opposite niyan, so ibig sabihin yung pag ganyan may isang angle na congruent kasi yung isa is automatic naman na yan na 90 degrees, 90 degrees, 'di ba? So dalawa na angles ang congruent. So yung sides are similar. So ganun. Pag angles are congruent, sides or the triangle is similar, can be expressed in terms of ratio lang. So opposite niyan is ito. Opposite over adjacent na lang tayo. Opposite ay modulus of elasticity, modulus. Strain, EST ba gamit dun? Wala. Still yield strain. EST na lang. Pero FS lang ako dito, no? ES na lang. Epsilon pala. Maka-E. Epsilon yan, epsilon. Ganun. So, epsilon, yung opposite over adjacent D minus C. And then, syempre, dapat balance na yung C balance na yan kapag Fs equals Fy. So, C balance na to. C balance. C bal, balanced depth ng neutral axis in balanced condition. Opposite naman ay, sulat ko na lang muna, opposite over adjacent, C bal. Nai-imagine na ba? D minus, ba? Sige, tignan natin. So, ano yung, natin dun? Pangkuha sa sibal? Actually, pwede yan, pero mas madali kapag ito yung ginamit mo. Tignan mo. Mas madali kapag binuo mo siya. Napansin ko lang din to. Pag binuo mo siya, itong triangle na to ang gagamitin mo. Pares lang naman yan eh. Pares lang yan sila. Pwede rin siya kasi, di ba ito and ito are similar din naman yan. So pwede mo rin siya gamitin. Opposite niya ni ES plus, easy na. Pwede rin yun. Yung strain sa steel plus strain sa concrete. Opposite over buong length ID na. So kaya, ayan na yun. Mas maganda gamitin yung ganyan kaysa dito may minus-minus pa. Sige, so direct sub 0.003 over CBAL. So in this case, CBAL, directly mo na siya ma-isolate. Unlike dito, dalawang CBAL. So, sasamahin mo pa yon. Pero kapag ito gamit mo, yan. Fs, stress over modulus of elasticity, plus, 0.003 all over depth. Tama? So, ayun na, pwede na nating i-substitute. Wait lang. Substituting the values, 200,000 to. In megapascal, 200,000. Kasi gagawin ko siyang megapascal para Newton per square millimeter. No? Tama ba? Since ang stress natin is also in megapascal, so unitless yan. So, anong mangyayari? Sibal, isolate na natin si Sibal. So, magiging, anong gagawin? Ang ginagawa ko dito is, minumultiply ko na lang both sides by 200,000. Multiply ko 200,000 megapascal. So, magka-cancel siya dito. Naging ano na lang, no? Or, naka
naka-FS? Bakit ano yun? Naka Puwede naman, ginawang FS. So, yun yung solution 'no, Sibal. Okey. Pero ano nga pala 'no, sige mamaya. Sige, continuing. So, multiply ko na lang 'yan. 'Pag nag-multiply ako sa taas, multiply din ako sa baba. Kasi parang same lang 'yan sa nag-multiply ka ng 1, 'di ba? So, ayun. Mas madali kasi siya kapag in-express mo as ganyan. Sige. So, 200,000 times 'yan, FS na lang, 'di ba? Tama? Ay wait lang. Sige, mamaya ko na lang. Inano ko pala yung sibal dito, no? So, sige, mamaya na lang. Simplify ko muna pala. 0.003 over C balance is equal to, ayan, 200,000 times yan, FS na lang. And then, 200,000 times, 0.003. Alam na ba yan? 200,000 times 0.003. So, that is, ayun, 600. So, na kikita na ba kung saan papunta yung formula? 600 all over, yan, 200,000, ayan, times, ano na to, times D, 200,000 times D. Pero, pwede ko na tong pagpalitan sila, di ba? And ito, cross-multiply ko na. So, ayun na. Ayun na yung formula. T balance I, cross-multiply ko yan. Alam na to, 200,000 times 0.003 ay 600. And then, yung Fs, pwede ko na siya palitan. Gawin ko na siyang Fy kasi yun yung nasa formula din natin. Fsi, just Fy. So, 600 over 600 plus 600. Okay, Sibal. 600 di pala. Kaya pala. 600, ito, times D over 600 plus Fy. So, ayan na yung formula for balanced. So, yung kailangan natin. Determine the balanced nominal load. So, kailangan natin gamitin yung balanced depth ng neutral axis. Yun yung gagamitin natin. Ilan ba yan? Kaya na nga yan. Sige, block. Ano ko na ng derivation yan eh. No? So, ayun. Ganun lang siya. So, ganun lang naman yung concept din kapag column. Parang ni-rotate mo lang naman yung beam kapag ganun. Kaya ko ba i-rotate to? Ay, hindi. Ayaw. Or ito, kaya ba to? Parang, ayun, ni-rotate mo lang yung beam pa ganun. Yung beam. So, ganun. Parang ganun lang yung mangyayari dyan. So, yung B, ayun, pag ni-rotate mo yung beam, parang ganun lang yung treatment mo pag sa column. So, dito na lang yung yung depth ng neutral axis, yung compression block, so ganyan siya. Ayan na. Ganito na ang hitsura. Okay, so okay na tayo dun. So, ayan. Balance nominal load. So, paano yan? Siyempre, kunin muna natin yung balance depth ng neutral axis, no? C, balance. Ayun na. Formula ko na lang yung kanina. So, that is 600D over 600 plus Fy. 600 times depth over 600 plus, ano yung Fy? 414 ba yun? Tingin ko. 415 pala, 415. Ang depth ay, ayun, kaya pala binigay pala yung ano. Di makukuha natin yan. Ang effective depth ay 40. Okay, so, buong length muna, 450. Babawasan mo ng 40 para sa, wait lang, parang may mali. 40 cover to, okay, center na pala. O nga pala, no? 450 minus ano na lang pala yan. 450, yung buo, bawasan mo na lang 40, doon ka na sa centroid ng sa reinforcement. So, ayun, 242. Ayan. I-store ko yan sa C. Bali na. 242.5
365, 242, 365 millimeters. Okay, so meron tayong balance depth ng neutral axis. So then, kunin na natin yung alpha or A. Alpha talaga yan sa code eh. Pero nakiki-A na lang ako. Beta 1 times sigma lang naman yan. Ang beta 1 naka ano sa F prime of C natin. Ayun, 20.7. Nandito ba yung ano ko dyan? Wala. Hindi ko nalagay dito. Kabisado naman na siguro yun ha. Pero in this case, 0.85 lang yan. Hopefully, okay na yun ha. 0.85 lang yan kasi less than between 17 and 28. So 0.85 beta, 0.85 yung beta 1 times CBAL. So that is your depth na to ng compression block. So 206.01, 206 point, sulat ko ba yan? 206.01 mm. So lagay ko to sa A. Nakastore na ba sa C yun? Ay, nag-statics. So ayan, so A, tapos yung sa C. Tama? Okay. So anong gagawin natin dyan? Ayan na. Meron na tayong depth ng compression block which is dapat 40-40. Kung 40 to, sige tignan nga natin. So nasan siya banda kaya? Pag hinati natin yung 450, dinivide natin into 2, no? So ilan yun? 450, dinivide mo by 2. And 225. So hindi naman siya lumampas doon. Since yung A natin ay 260, 206 lang pala. So 206 ito 225. So hindi siya lumampas sa gitna. Ibig sabihin ito lang yung part na compression. So, ganun lang. So ayan, may depth na compression block na tayo, depth ng neutral axis. And then extend ko nga yan. Ano pala yung D natin? Nakastore naman na yun sa D eh. Nakastore na yun sa D dito. Lagay ko na lang 410. 410. Ninerect na lang natin. 410 millimeters. Lagay ko na rin ba to? At ito? Sige na nga. So, 242 point, di rin siya lumampas, no? 200, ay, ano ba? Anong kanina? Oh, lampas. Lampas nga pala. Yung neutral axis lumampas, yung depth ng compression block, ang hindi. 242.365. So, depth ng compression block naman yung ginagamit natin, di ba? So, that is 242.365 and yung depth ng compression block ay 206.01. Ayan. So, anong sunod dyan? So, gagawin ko dyan ay gagawa ako ng mga line. Kasi gagawa ako nung sa parang yung stress diagram niyan. Okay, so ilalagay ko siya sa mga may bakal. And then, yung sa kalahati rin ng compression block. Ito bakal. Kasi may mga forces yun, di ba? And kalahati ng compression block, siguro mga dito banda. Pwede na yan. No? Okay, gawa tayo. So, ito ay parang ganito, beam niya. Ayan yung beam. Ayan, ganyan siya. Okay. So, lagay natin yung mga force na. Blue ay in compression. So, kung compression, ako ba ilagay? Dito na lang, paganyan na lang. Ang compression, tension nga ni iyan. Ito ang dalawang to, compression. Compression, compression, tapos compression din to, syempre. Pwede ko ba ma-duplicate na lang? And compression, compression, compression. Ito lang yung intention. And, okay. So, yun lang ba? Ano yun? Papangalanan natin yang sundan ko na lang din yung labeling.
So, syempre, nag-iisang tension ng sa bakal, T na lang 'to. Then compression ng concrete, 'di ba? Compression ng concrete, compression ng steel, pero isa kasi dalawang layer sila. Compression ng wait lang. Ano 'to? Tama nga. Compression ng steel, one, and then ano yung isa? So, since ang A natin, tama 'no? So, yun lang. Ito hindi pala 'to compression. Lampas ako. Mali yung sa ano. Tension 'to. Lampas siya, 'di ba? Ito lang yung depth ng compression block natin. So, pag lampas na dun, tension na yun. Dalawa palang tension, dalawa palang compression. Ganun. Sige, for a while. Ayan. So, that is stress ng steel. T1, T2 dapat to. Di ba tama? T1, T2. Tapos, ito lang yung sa compression na sa steel for a while. Okay, so continuing. Version lang pala dito. I have a mistake earlier. So, tanggalin ko ulit to. Okay. So, kung titignan kasi natin, hindi tayo sa compression block nakatingin, kundi, ayun, sa neutral axis niya. So, say, andito yung compression, di ba? So, papadaanin ko siya sa neutral axis. Ayun, dinaya ko na lang din. So, okay, blue na lang. So, ito yung compression na part. Oops, compression towards sa kino-consider natin na section. And then yung tension ay palayo. Ayun ay pangit. Ba ito i-duplicate lang. Okay na yan. So again, kung saan, bali itong lahat na to, ito yung compression. Yung stress block, ginawa lang natin yun to convert yung from parabolic, yung sinabi ko kanina, parabolic talaga yan. Or actually, hindi lang parabolic, dami pwede maging shape niyan eh, based sa code. Ayan. Pero pag ganun siya, then tension naman ay ayun lang. So, ayun talaga yung depth ng neutral axis. So, kinonvert lang natin siya by using yung beta 1 times C para maging alpha or yung depth ng compression block. So, ayun. So, ibig sabihin, lahat ng nandito na side ay in compression. So, ayun. So, compression nga rin pala talaga to. Akin. Okay? Sige. So, compression din yan. Compression. Steel 1 yung una. Compression steel 2 na lang to. Okay? Ayan. Meron na tayo. Now, ano yan? Pag balance nominal moment, ganito kasi yan. Saan ba ako pwede maglagay? Sige, maglagay ako dito. Pag naglagay ako dito ng load, di ba ano yan? Actually loaded. Actually loaded yan kapag nandyan yung load. Nasa centroid ng column. Pag minove ko siya konti dito, ano yan? Tag dito? Yung FS1, ito yung una natin. Ayan. Yung una natin dyan. So, hindi mag-yield para ano, balanced, less than yung eccentricity sa balanced condition. So, ganun. Ito yung balanced condition kapag nandito na banda. Yung force mo. Yeah. Then, kapag lagpas na doon, ayun, greater than na siya. So, nandito yan banda kapag balanced capacity. Lagi yang nandyan. So, ang eccentricity natin, pa ba to extend? Hindi na. So, i-extend ko yan
Gagawan ko yan ng linya. Ito yung eccentricity natin. Ang pwedeng kulay. Gray na lang. Ayan, yan yung eccentricity. Balanced eccentricity. Or eccentricity sa balanced condition. Then ito yung nominal. Nominal load natin sa balance. Yung tinatanong, di ba? Balance nominal load. So, ayan. So, paano yan? One way we can solve that is, syempre, statics. Di naman mawawala yun. Ayun. Sige. So, ayan. So, anong gagawin natin? Oh, by statics, summation of forces along Y. Ganyan. Ganun lang. Unang equation, summation of forces. So, may PNB tayong pababa. Then, kasama niya yung tension. So, dalawa sila. Tama? So, summation of forces along Y equals 0. So, mga pababa, yung PN, balanced. PNB na lang. PNB. National ba? Plus, T na lang yun. T na pala yung T1, T2. Isa lang pala yung intention. Naibed yung kanina. Okay. Then, that is equal to yung mga compression na natin. Compression sa concrete, compression sa steel yung isa, plus compression sa steel din yung pangalawa. Okay? So, ayan. So anong gagawin natin dyan? Ayan yung una. So, pwede na ba nating ilagay yan? Sige. So, syempre, assuming ano tayo dito, ano ba gamit dito? Ayun, para malaman natin kung steel yields or alin yung mag-yield dyan or hindi. So, kung naalala yung formula kanina, ito pa rin yun, babalik natin. Gawa natin ng formula yon, pero ito na yung gagamitin natin. Itong isa naman yung gagamitin natin. Mas madali kasi kapag yan naman yung ginamit. Ito. Okay, so derive natin yung formula uli. So, para ano yan eh. Yun pa rin, 0.0. Okay, so 0.003. 0.003 divided by yan sibal. Tapos ito na lang. Ito gagamitin natin. So, okay na. Rekta ko na. Stress ng steel or Fy din naman yan over modulus of elasticity divided by D minus sibal. Di ba? Madali lang. Fs. Stress ng steel natin dyan ay 200,000 lang din yan. Same lang din to kanina. Ito, 200,000 times 0.003. Di ba 600 yun? Okay. So, ang Fs, ayan. So, bababa to 600. So, tataas na siya. 600 D minus C over C. D minus C over C. Pero Cbal talaga yan dyan in that case. Paano pag yung iba na? Paano pag may ano ka dito? Paano kapag may force ka dito? Paano kapag may ano ka dito? Tama ba? Compression, ilan ba yung compression natin doon? Gagihin lang natin to. May compression ka, no? Tapos isa pa, stress sa another steel. Yan, may isa ka pa sa baba. May isa ka pa sa baba, bandang dito. Paano yan? Paano magiging formula naman natin? Diba? Pinapasolve din yun, diba? So, F1 tapos F2. So, paano yan? Anong magiging length na yan? So, kung C-bal yung buong yan hanggang dito, C-balanced. Ibawas mo lang yung ilan. Ito, tama, minus 40, minus 180. Minus, I know. Ayun na yun, wait lang.
So, ang C-bal ay ito na lang. Tama? So, ayan. Minus 40. Minus 185 nga. Tama nga. So, ganun siya. Minus concrete cover, then minus spacing. So, erekta na lang natin. So, ganun lang. Yun lang naman yung mababago. Kasi itong D minus C-bal, ito lang din naman yan. Yung length lang naman yan ito. So, ito lang yung kailangan mong makuha. Ayan. Ano yan? Diba? So, this one is for sa tension. F. So, ang isa, FS1 ay, paano yun? Kapag yung meron kang ano sa taas, ito, meron ka dito, D minus ano naman yun? Yung distance lang yun lagi. Diba? Ito, parang ito, ganyan, no? Nandyan siya. So, D yung buong depth, minus mo na lang sa, ay, wait lang. C pala, C minus D prime. Ayan, yan, yun. Mali, mali, mali. Again. Balikan natin. Kumbaga, yun yung buong C, tapos ito yung D prime bali. Di ba? O, ganun. Ay, ba't wala yung, ano? Nawawala yung figure. Nawawala yung arrow niya. Ayan, D prime yun. D prime. Di ba yun yung D prime? Yung depth niya, papunta sa, ah, ito naman yung extreme compression fiber. O, ganun lang. So, buong C bal minus D prime. So, ganun lang. Yan lang yung, kaya naging ganun siya. So, 600 times C rather, C bal minus D prime naman. Over C bal pa rin. Then, para sa isa, Fs na pangalawa ay, yun na yun, yung 600, erekta ko na kaya. That will be, ano na, C minus ano din yan, C minus, pwede ba yun? C minus, C minus 40 minus 185. So, yun, C minus, paano ko siya isulat? Spacing na lang. C minus 40 minus 85. Pwede. T bal minus concrete cover. Concrete cover effective, ibig sabihin papunta na sa centroid, minus spacing. Ginawa ng formula. Pero okay naman na yan. Tignan natin ang mga stresses niyan. Siyempre, yung isa, malasabi na natin na equal to Fy lang yon, di ba? Sige nga. Sige, that will be 600 times D minus C over C. Store ba yung lahat? Ay, anyari? Okay, hindi ako nasara. 415, F ko lang sa Fy. Diba? Kasi nga balance condition yan. So, okay na tayo dyan. Ibig sabihin yan, parang compression controlled. Pag ganyan. Okay, ang sunod ay C bal minus D prime. Anong D prime? May nabanggit ba? Yung 40. Yun na rin yun, 40. C minus 40. Ayun na rin pala yung ano. Yun na rin pala yung ano, concrete cover, no? Hindi ko naiisip yun. Yung concrete cover, yun na rin yung D prime. Palitan na lang natin. D prime. So, ilan yun? C bal minus yan. 500. Tama, 500 point something. 500.976. 500 point, ayan, 976 greater than Fy to. Megapascals. That is also greater than Fy. So, ayun, still yields din yan. Paano tong isa? That will be C minus 40 minus yung, 185 spacing. Paano nga pala yun kinuha? Di ko lang. Paano nga pala yun kinuha? Di 450. Mamaya na nga. 185 ko muna. Paano nga ulit yan nakuha? That will be 450. Divide mo by 2. Binawasan mo lang ng 40. Kinalahati mo. Binawas mo to. So, yun yung spacing niya. 185. So, ayun.
Kailan yun? Ayan. 42.988. Ayan ang does not yield. 42.988. 988 megapascals. And that is less than Fy. O, ayun. So, alam na anong gagawin dyan. So, kung less than Fy yan, di, anong gagamitin? Yung mas mababa, syempre, Fs. Di ba? Ano yung mas mababa? Yun yung lagi yung gagamitin natin. So, ganun. So, for PNB, sige, ilagay muna natin. PN balance plus area ng steel ay, lagay ba yun? Lahat naman sila area ng bakal lang ay iisang bakal lang, no? So, i-treat ko na lang to as area ng bakal. B na lang. Lalagay ko na lang siya sa... Hindi nga, lagay ko na nga lang dito. Area ng bakal. Area ng bakal ay, ilan yan? Pi over 4 times diameter squared. Magandang number ba yan? Para madaling sulat na lang. 25 squared divided by 4 times pi. So, pwede. Ito na lang, no? 25 squared. 25 squared. Okay. So, 156.25 pi. Pwede na rin. Sige. Dali naman tandaan. 156.25 pi. 156.25 pi square millimeters. Okay. Ayan na. Meron na tayong area ng bakal. Isang bakal lang yun. So, times na lang natin para store na lang natin yun. So, ang area ng yan, tension area ay tatlo. Tatlo sila. So, tatlong area ng bakal times since nag-yield yan, Fy gagamitin natin. O, plus compression ng concrete. Alam na yun, 0.85 F prime of C, AB, di ba? AB, A balanced times width. Yung ganun. Tapos, compression na sa steel, ito ba yung nag-yield? Yung to yung hindi, di ba? So, ilan yun? Tatlo ulit? Ay, ang una ay ito, pinangalanan natin 1 to. So, tatlo, tapos Fy din. Tatlong A bar. Ang bilis mo pala makuha to. Tatlong A bar times Fy. Oh, ASFY. Then, plus, yung sa isa naman ay dalawa na lang nun. Dalawang A bar times Fs na lang yun. At, hindi siya nag-yield. F prime of, ano yun? Still pala yun, no? Mali pala yun, ano ko? Kung sa compression na part na to, F prime pala yan. F prime. F prime S1, F prime S2. So, ito na lang ilalagay ko sa F, yung 42 at isa-store natin. Ito yung gagamitin natin eh. No? So, sige. Fs. Hindi naman nagagamitin yung ano kanina eh. Yung load kanina eh. Isang tanong lang yun. Okay, tama na. So, solve na natin si P and balance. Dali na lang. Area ng bakal. Okay, lalagay ko na nga lang yun sa B. So, modify ko to. Ay, wait lang. Bakit puro ano to? Puro plus. Ano ba yan? Equal na to. So, sige. So, solve for P and balance. Ang dali lang siya kapag balance condition talaga. 0.85 F prime of C. Nakalimutan ko. That is 20.7 times F A times B ay yun. Width, buong width. Buong width ay ito ha. 450. Square naman siya. Parehas lang. Pero ito yun. Nakahiga lang kasi. Hiniga yan sa column. Hihiga yan. Ito yung B natin. Okay. Naayos talaga eh. No? Last. Perfectionist kasi.
Bahala na yan. Okay na yan. So, 450.85 F prime of C, AB plus tatlong area ng bakal times Fy, 415 ba yun? Plus dalawang area ng bakal times Fs, nasa F na yon, no? Kahit wala ng times yan. Tapos minus ka sa tatlong area ng bakal times Fy na 415. Then calc muna natin at wala pang value ang hindi. Ito yung A natin, 206, balance. Yan, tama, 206. Double checking, area ng bakal. Ito yung ginawa kong area ng bakal, yung buong yun, di ba? I-divide ko na lang yun by 8. Kaya ba? B divide by 8. Di ba ito yung ano? Pinangalanan ko kanina, buong area ng steel. At dapat pala, inano ko na lang yun, no? Times 8 ko na lang siya. Pero, yun, di-divide ko na lang by 8. Kaya ba? Pwede bang ganyan? So, ayun, 167, no? Ayan, 167. 1673. 1673.338. So, ayan na. Yan na yun. 1673 point ilan? 338 kilonewtons. Same ba? Same ba? 1673 point... nawala cursor ko. Naglolo ko. 0.338. Wait lang. Pasmado. 0.338 kilonewtons. Ayan. This time, saan ba yan? Store naman natin yan. Force. Nominal balance load. Nominal. Sa ina nga lang. Sa ina lang. Okay, so ayan. So, chase ba yan? 1673. Okay, 1673. Blue natin. So, how much is the balance nominal moment? So, basically, PNE lang yan. So, kailangan natin makuha yung E balance. So, that is when we're going to use PN, summation of moment about, moment naman yan. About saan? Pwede ka na mamili dyan. Saan kaya mas madali? Mas madali kapag dito ka sa neutral axis. Tama ba? Or dito? Parehas lang, may matatanggal eh. Pag nag-ano ka sa neutral axis, tanggal to. Pag nag-movement ka dito, tanggal naman to. Anong trip mo? Neutral axis na lang? Pwede, no? T minus, yun din naman yung gagamitin dyan. So, saan tayo mag-moment? Saan tayo mag-moment dyan? Di neutral axis na lang. No? Neutral axis na lang. Summation of moment about, ano pangalan yun? Neutral axis. So, nag-moment ka about neutral axis is equal to 0. Saan yan? Ano yung mga ikot dyan? So, itong T, tapos, ayun, lahat pala sila. PCC, tapos CS1. Si PNB ilang yung ano, yung pa-clockwise, no? So, PNB times yung moment, eccentricity niyan. O, yan lang yung moment, isa, ayun, no? Yun, no? Paikot siya dito. Tapos, ito lahat, pa ganyan, pa ganun, pa ganun. So, ayun, equals T times ang moment arm yan. Itong T ang moment arm yan papunta sa neutral axis ay, alam na natin, kinumpit na yan. 185 lang yan, no? Sige. Yan, 185, lagay na lang natin agad value. 185. And plus, itong CC. Si CC, moment arm niya naman with respect dito ay, ano ba ginawa dyan? So, that is, paano nakuha yan? 180, CC, no? Di ano, yung 180, ano ba ginawa? Ay 185 plus 40, yung kalahati, binawas mo sa A over 2. Ganon. So, alin yung kalahati niyan? 225, di ba?
450 divided by 2. Kinalki ba talaga? Tama ba? Trust issues eh. Oops. Nawala yung presenting. Napindot ko. For a while. Hindi ako nakapresent. Akin. Pindot ko. Lapit kasi. So, 225, babawas mo yung kalahati lang ng A-bal. Kasi, yung CC yan, di ba? O, saan ba yung nag-act? Di ba sa centroid? O, kaya ganun. So, that will be compression ng concrete times yung 225, which is kalahati nung B. Bawas natin yung A-bal over 2. Okay. And lastly, ay itong C1, CS1. Ang moment arm niyan, with respect dun sa neutral axis, ay 185 lang din. Di ba? Mas madali. 185. I mean, unahin ko muna yung ano, CS1 times 185 din. Ayan, tayo na makuha to. PN ball. O, T. O, itong T, papalitan natin. Papalitan natin yan. Ito papalitan natin. Ito papalitan natin. Dali na lang yan. So, ang B, nakastore na yun sa ano. Yung B doon, yun na yung area. So, ang T natin ay, red ko na rin ba? Ang T natin ay tatlong area ng bakal times Fy. Ang compression concrete natin ay 0.85 F prime of C AB. Tapos, ang CS1 natin ay tatlong, tama ba? Ang CS2, wala no? Tatlong area ng bakal times Fy. O, ganyan. Then, over mo na lang sa PNB. Makukuha mo na yung, actually, ano ba pinapahanap? Hindi pala kailangan yung balance, no? Ito na yun. Direct sub na naman pala. Akala ko ano, balanced moment, balanced. Di solve din natin yun. Eval. That will be, check nga natin. Kung tama bang nasa B na yun. Ayan 180. Ay, nangyari. May pi kasi. 625 over 4, di ba? Pag divide mo yun by pi, present sila. Yung kanina, ha? 156.25 yun. Okay, so, okay. Tatlong area ng bakal times Fy 415 plus 0.85 F prime of C 20.7. Nakakabisa ko na. 20.7 depth of compression block times beam width or column width 450 plus tatlong area ng bakal times, oops, nakalimutan yung moment arm times Fy. Nakalimutan yung moment arm. Tatlong area ng bakal times 415 times moment arm 185 plus 0.85 F prime of C AB times moment arm ay 225 minus area na ay depth of compression block divided by 2 plus tatlong area ng bakal times 415 times 185. So this one is in Newton millimeters, no? Newton millimeter, so engineering notation na lang yan para maging kilonewton meter. So 425, oops, 425.111, 425.1111 kilonewton meter. So, ayun na. So, pag i-solve lang natin si E balance, pag pinapahanap yun, i-divide mo na lang yan sa E. Dapat pala yun yung E ko, no? Okay, pero naka-Newton naman yun eh. Ito naka-Newton millimeter yun kanina, initially talaga. Ito naka-Newton lang. So, pwede ko na irekta yan. Divide ko by nasa E. Tama? So, 254. Oo. So, 254. Yung balance, ibig sabihin, pag less than doon, Fs less than Fy. So, ayan. Ayun, gawa na lang natin din ng separate video yan.
Okay. So, ayun, pag ganun, Fs less than Fy, compression control. Kapag greater than naman na yung eccentricity nito, ito yung maging, ano eh, parang balancing point, yung balance, no? Kaya nga balance tawag, di ba? So, ayun. Double check ko nga kung tama yung, ano, na-store kanina. 1673 point, ano, 338. Divide ko na lang sa kilonewton meter. 425 point. Tama. Kasi 16 sa 400. Ay, nangyari. Kilonewton. Ay, ano ba? Ay, baliktad. Kilonewton meter pala. 425. Tapos, tama. Reciprocal na lang. Ay, mali. Reciprocal ko na lang. So, ito naka-meters. Ito yung, ay, naka-meters. Ayan yung millimeters. So, pares nga. 254 point. Lagay ko na lang din. Ay, nawala yung kaninang ginawa ko. Ayan. Okay na yun. 254. Kanay sula. So, ayun. That's it. 425. Most nearly. Ayun, 425. So, ayun. That's it for this problem involving, yan, short columns to be exact. Rectangular tide or square. Paras na yun. Rectangular square. So, ayan. Kasi a square is a rectangle. Ayan. Involving, yan. Tawag doon, eccentrically loaded columns. Ayun, that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.